Magandang araw mga manonood. Kasama nyo ang Crossmota. Ano ang iniisip ninyo? Kapag nabanggit ang DKV, naaalala agad ang NC 300 at 50 na naging basehan ng lokal na IZH 350 habang ang mas magaan na radyo transistor 125 ay hindi ginaya noong huling bahagi ng dekada 40, maliban na lang kung tamad ka. Ano nga ba ang meron sa mga motorsiklo ng DKV kaya naging sobrang sikat ang mga ito noong una pa lang? Ang maliit na kumpanyang Aleman ay naging nangunguna sa paggawa ng dalawang gulong na sasakyan noong huling bahagi ng dekada 20. Ngunit bakit kalaunan humina at nawala ang produksyon nito? Sa video na ito, aalamin natin ang kasaysayan ng Aleman na motorsiklo DKV. Sana mag-enjoy kayo! Nagsimula ang kasaysayan ng produksyong ito noong taong 1904 nang itinatag ng Danes na si Jørgen Skafte Rasmussen kasama ang kanyang kasosyo na si Carl Ernst ang kumpanyang Rasmussen Ernst sa lungsod ng Chemnitz para magbenta ng iba't ibang kagamitan at mekanismo. Noong 1906 binili ni Rasmussen ang gusaling pang-industriya sa Chopau at inilipat ang produksyon doon. Noong 1913 nag-away ang dalawang negosyante at hinati sa legal na paraan ang kumpanya. Dahil dito, tinawag ni Rasmussen Ernst Jørgen ang kanyang negosyo na Chopauer Maschinenfabrik Rasmussen. Sa simula ng unang digmaang pandaigdig, nakakuha ang masigasig na Danes ng mga kontrata mula sa gobyerno para sa fuse at detonator, kasabay ng kanyang negosyo. Nagbigay ito ng malaking kita at nagbigay daan kay Rasmussen na palawakin ang kanyang produksyon noong 1915 kung saan halos 500 empleyado ang magtatrabaho. Noong 1916 naging masigasig si Jørgen sa paggawa ng steam na sasakyan kaya ilang prototype ang ginawa sa pabrika. At para dito, espesyal na nirehistro ang bagong tatak na DKV. Ito ay pinaikling dump craft wagon na ang ibig sabihin ay steam na sasakyan. Gayunpaman, sa di malinaw na dahilan, nabigo ang plano sa steam na sasakyan at hindi ito napunta sa seryang produksyon. Nabighani si Rasmussen sa ideya ng inhinyerong si Hugo Rupe na kamakailan ay nagtrabaho sa kanyang kumpanya bago matapos ang unang digmaang pandaigdig. Iminungkahi ni Rupe ang paggawa ng maliliit na 2-stroke na makinang ikakabit sa bisikleta. Noong 1919 sa Leipzig Fair, ipinakilala ang unang auxiliary na makinang pambisikleta ng DKV na may displacement na 100 at 18 cubic centimeters at lakas na 1 kabayo lamang. Ang makinang ito na may horizontal na silindro ay ikinakabit sa likurang carrier ng bisikleta at ang puwersa mula rito papunta sa likurang gulong ay ipinapasa gamit ang sinturon. Sa ibabaw ng makina ay may 2 litrong tangke ng gasolina. Ang bigat ng makina ay 14 na kilo at kayang patakbuhin ang bisikleta hanggang 40 kilometro kada oras. Ang kagamitang ito ay naging in demand sa Alemanya pagkatapos ng digmaan at noong 1922 ay mahigit 20,000 na ganitong makina na ang nagawa at naibenta. Ang malaking kasikatan ng mga makinang ito sa mga tao ay nagbunga ng alternatibong pagbasa sa daglat na DKV. Das kleine Wunder o maliit na himala. Tinawag din ang mga makinang ito na pangarap ng mga batang lalaki. Noong 1922, sinimulan ng DKV at Eichler ang paggawa ng motorolyer na Golem. Ginamit sa frame ng Golem ang parehong makinang mula sa Wunder. Una 1 kabayo ang lakas, tapos naging 1.5 kabayo. Tingnan ang upuan ng driver. Ginawa ito para sa kaginhawaan. Sa loob ng 2 taon, halos 500 golem ang nagawa. Mula 1922 sa parehong 2 pabrika, ginawa ang mas advanced na bersyon ng motorolyer na tinatawag na Lomas. 1 siglo na ang lumipas. Ang makinang ito ay may mga katangiang tulad ng sa modernong scooter.
makina sa ilalim ng upuan, malalapad na tapakan ng paa hanggang harapang panangga, at malawak na espasyo sa pagitan ng upuan at harapang tinidor. Noong parehong taon, inilunsad ng kumpanyang Aleman ang kanilang unang tunay na motorsiklo, ang RM model. May 150cc 2-stroke na makina ang modelong ito na may 2 tuldok 25 kabayong lakas. Ang makina ng RM at Lomas ay may kakaibang tampok sa pilitang pagpapalamig gamit ang ventilador at natatanging takip. Ang mga makinang ito ay hindi lang ginamit ng DKW at Eichler, kundi ibinenta rin sa ibang tagagawa ng motorsiklo noon. Nanatili sa produksyon ang RM at Lomas hanggang 1,925. Ang modelong RM na dating bisikleta na may maliit na makina at sinturong nagdadala ng puwersa sa likurang gulong ay umunlad na noong 1923. Ang modelong ZL ay nagkaroon ng bagong frame at mas mahabang tangke ng gasolina. Makalipas ang 1 taon, inilabas ang modelong ZM bilang bagong produkto. Ang magaan na motorsiklong ito ay nilagyan ng mga makina na may 5 iba't ibang displacement mula 100 at 28 hanggang 200 at 6 na kubiko sentimetro. Pero ang pinakamahalaga sa block ng makina ay may 2 yugtong transmission na may kickstarter. Unti-unting napalitan ang brake pad at band ng hub na may drum mechanism sa magkabilang gulong. Mula noong unang dekada ng 20, lumahok ang mga motorsiklo ng DKW sa maraming paligsahan, ipinakita ang husay at nakamit ang kasikatan. At dahil madalas na gustong bilhin ng mga tagahanga ng tatak ang mismong motorsiklo na sumali sa karera, nag-alok ang DKW ng mga espesyal na sports version para sa kanila na mas malakas at may kakaibang mga accessories. Halos kasabay ng modelong ZM lumabas din ang isa pang modelo na SM Stahl Modul na may parehong pagpipilian ng makina, ngunit may ganap na bagong chassis at gawa sa stamped na bakal. Noong 1925, 1926 inilabas sa Alemanya ang 3 gulong na delivery truck na dinevelop ng DKW at Eichler, batay sa Lomas Motoroller. Imbes na harapang fork, nilagyan ng 2 gulong na kariton na may saradong container sa gitna ang Motoroller. Ang kargamento ng kariton ay 250 kg gamit ang pinakamalakas noong panahong iyon na 206cc na makina bilang power unit. Maraming kumpanya ang gumawa ng katulad na modelo sa lisensya ng DKW. Nagsimula ang malapit na pakikipagtulungan sa Frama na kalaunan ay gumawa kasama ang DKW ng mas makabago at malalakas na 3 gulong na truck. May 300cc na makina at 7 lakas kabayo ito. Noong 1925, sinimulan ang malawakang produksyon ng E200 at E206 at ang bagong DKW ay umaabot ng 70 km/h. Sa mga ganitong motorsiklo, sumakay ang 2 pabrika na karirista na sina Hans Sprung at Emil Braius nang dumating sila sa Union of Soviet Socialist Republics para lumahok sa unang pambansang pagsubok ng sasakyan at motorsiklo noong 1925 sa rutang Moscow-Kharkov-Moscow. Simula Enero 1927, lahat ng E200 at E206 motorsiklo ay ginamitan na ng kadena sa likurang gulong kapalit ng sinturon. Noong 1926, 1927 nasangkot sa matagal na kaso ang DKW dahil inaangkin din ng pabrika ng kable sa Berlin na Deutsche Kabelwerke ang parehong daglat. Sa paglipas ng kaso, ginamit sa motorsiklo ang daglat na Das Große Wunder at DRW. Ang R ay tumutukoy sa negosyo ni Rasmussen. Karaniwang tinuturing din ang Das Große Wunder bilang malaking himala o Das Große Wunder. Pagsapit ng katapusan ng 1927, ang daglat na DKW ay opisyal nang kinilala bilang tatak ng negosyo ng motorsiklo mula sa Chopao. Alam mo ba kung bakit matagal na panahon na hindi lumampas sa 200cc ang DKW pagdating sa laki ng makina? Dahil sa Alemanya, ang may-ari ng motorsiklo na hanggang 200cc ay hindi kailangang magbayad ng buwis sa gobyerno at hindi rin kailangan ng lisensya para magmaneho ng motorsiklo. Mabenta at pangmaramihan ang ganitong makina, pero hindi plano ng DKW na laging maglabas ng maliit na makina. Habang ang lipunang Aleman ay unti-unting nakakabangon mula sa digmaan at implasyon,
Handa na ito para sa mas matitibay na makina. Mayroong mga British na motorsiklo na tinatawag na Scott. Mahusay silang lumahok sa mga karera sa ilalim ng slogan na 2 stroke, 2 silindro. Ang mga motorsiklong ito ang nagsilbing inspirasyon sa mga inhinyero ng DKW na pinamumunuan ni Herman Weber sa paggawa ng bagong modelo. Noong Setyembre 25, 1926 natapos ang unang Z500 unit na may 2 silindro, 2 stroke na makina na 12 kabayo. Ang pagpapadulas ng makina ay ginagawa sa kombinadong paraan. Ang tangke ng gasolina ay may 12 litrong gasolina na may langis at 2 litrong langis para sa oil pump. Kayang umabot ng 100 kph ang motorsiklo. Ang iba pang mga pagbabago sa makinang ito ay ang pagkakaroon ng parallelogram na harapang tinidor na may isang sentrong spring, chain drive papunta sa likurang gulong, at ang pinakamahalaga ay ang 3 yugtong gearbox na hiwalay ang block. Agad na nakakuha ng atensyon ng publiko ang modelong Z500. Hindi lang sa Alemanya, tumaas din ang export sales dahil sa mataas na demand. Sa patag na lugar, walang reklamo sa motorsiklo. Ngunit sa Italia, na may bulubunduking kalsada at mainit na tag-init, may mga ulat ng madalas na pagkakapit ng piston dahil sa sobrang init. Ang pangyayaring ito ang nagtulak sa mga inhinyero na agad maghanda ng isang modernisadong bersyon. Ang modelong ZSVV 500 noong 1928 na may 2 silindro at 14 kabayo na makinang pinalamig ng tubig ay wala na ang mga kakulangan ng naunang bersyon. Mas komportabling kondisyon ng temperatura para sa operasyon ng makina at pagproseso. Ang binagong disenyo ng crankshaft ay nagbigay daan upang tanggalin ang pressure lubrication system na labis na nagpasimple sa dati ng komplikadong makina. Noong 1927, inilabas ang E200 at 50 na may 2 stroke na makina at 3 channel na pagbuga gamit ang undercarriage ng naunang 2 silindrong modelo. Sumunod dito ang E300 noong sumunod na taon. Noong 1928, naging pinakamalaking tagagawa ng motorsiklo sa mundo ang DKW dahil sa pagiging simple at maaasahan ng kanilang mga produkto at sa husay ng pamunuan ng kumpanya na agad nakakaramdam ng mga kagustuhan ng mga mamimili. Ang unang bahagi ng 1929 ay mahalaga para sa DKW motorsiklo. Una, sa mga salon sa Berlin at London, ipinakita ang bagong DKW Super Sport 500 o ZBW 500 na motorsiklo na may 2 silindro, 18 kabayo na liquid-cooled na makina at 3 bilis na transmisyon. Kalaunan, inialok sa mga mamimili ang Lexus series na motorsiklo na may air-cooled na makina, 200-300 kilamo at 500 SM3. Ang mga motorsiklong ito ay may bagong frame at harapang fork na gawa sa mga stamped na bahagi at binuo gamit ang mahahabang stud. Ang 200 at 300 kubikong makina ay pag-unlad ng lumang Power Unit Series, samantalang ang 500 ay bahagi ng bagong henerasyong sinimulan ng water-cooled na makina. Ang Lexus 300 ang prototype ng unang seryeng Soviet na motorsiklo na L300. Kasabay nito, nagpatuloy ang paggawa ng mas simple at murang magagaan na motorsiklo mula sa dating henerasyon. Noong 1930 binili ni Jörgen Rasmussen ang Shutov mula sa Heimnitz at ilang 2 stroke na DKW modelo ay inalok sa mga mamimili gamit ang bagong tatak. Lumawak ang linya ng modelo ng DKW dahil sa dagdag na 200 at 500 kubikong 4 na stroke na motorsiklo dahil dalubhasa ang Shutov. Sa ganitong makina, nagpatuloy ang bentahan ng DKW. Shutov motorsiklo hanggang 1,932. Pagkatapos, inangkop muli ang planta sa Chemnitz para gumawa ng kagamitang elektrikal para sa lahat ng modelo ng DKW itutuloy. Gayunpaman, hindi lahat ay naging kasing dali ng maaaring isipin. Hindi nakaligtas ang DKW sa pandaigdigang krisis sa pananalapi noong 1929 at naharap sa problemang pinansyal. Nailigtas ito mula sa pagkalugi sa pamamagitan ng pagsasanib sa Audi, Horch at Wanderer na bumuo ng Auto Union AG. Napanatili ng DKW ang tatak nila pero nadagdagan na ngayon ng 4 na kilalang singsing ang logo nila. Dapat ding isama ang karera ng DKW. Bukod sa inangkop na seryeng motorsiklo, may mga disenyo para lang sa karera.
Noong huling dekada, 20 si Hugo Rupe ay gumawa ng bagong motorsiklong pangkarera para sa DKW. Sa disenyo niyang ito, sinubukan niya ang air supercharger na may silindrong katapat ng gumaganang silindro ng makina sa crankshaft. Dalawang bersyon ito, 175cc na may 12 kabayo at 250cc na may 17 kabayo. Si Herman Weber ay unang nagpatuloy sa tema ng supercharging at pagkatapos ay nagtuon sa paggawa ng mga serye ng produkto. Pinalitan ni August Prusing si Godov bilang punong taga-disenyo ng linya ng karera. Ang mismong mga gawain ay pinamunuan ng inhinyerong si Arnold Soler. Kay Soler mismo nanggaling ang ideya na pagsamahin ang Gorelli na may 2 silindro at iisang combustion chamber at ang Rupe na may air supercharger. Upang mabawasan ang laki ng power unit, inilagay ni Soler ng pahalang ang silindro ng air supercharger. Ang bawat piston ng makina ay may kanya-kanyang connecting rod na magkakabit sa pamamagitan ng hinge at pinapaikot ang nag-iisang main journal ng crankshaft. Naglagay pa si Soler ng reed valve sa intake. Noong 1937, 37 ang makinang may water cooling at espesyal na fuel mixture na may 250cc displacement ay kayang umabot ng 24 na horsepower. Pagkatapos ay lumabas ang mas malalakas na 500 at 600 cubic centimeters na makina ni Soler na nilagyan ng cylindrical rotary valve sa intake system. Ang susunod na hakbang ay pinalitan ang piston type air compressor ng centrifugal type. Sa huling bahagi ng dekada, 30 nilikha ang 4 na litrong makina na may 2 combustion chambers at centrifugal air compressor. Bukod pa rito, gumawa rin sila ng iba't ibang prototype ng racing motorcycles gamit ang compressor ng mga motorsiklo ng DKV. Maraming tagumpay ang naabot at ang pinakamatunog dito ay ang pagkapanalo ni Ewald Kluge sa 250cc class ng Tourist Trophy Race noong 1938. Dapat ding banggitin na sa ikalawang kalahati ng dekada, 30 ang motorsport na may kasamang mga Aleman. At hindi lang motorsport ay naging isang napakapolitikang paksa. Si Di Matorsok ang gumawa ng mga subtitle. Sa lahat ng internasyonal na karera ng motorsiklo, palagi nilang binibigyang diin na sa dakilang Nazi Germany matatagpuan ang pinakamahusay na mga motorsiklo at pinakamahusay na mga racer. Ang ganitong matigas na oposisyon ay siguradong hindi ikinatuwa ng ibang bansa, organisasyon, lalo na ng mga organizer ng Tourist Trophy sa Isla ng Man. Magaganda talaga ang mga motorsiklo. At sa lahat ng racing machine, ang DKV ay kakaiba at walang katulad. Noong 1935, sinubukan na ng mga German engineer ang makina na may magkasalubong na piston, 2-stroke at may turbo. Nangako ang makinang ito ng mataas na produksyon, ngunit hindi ito na ipatupad ng kumpanya bago ang ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos ang digmaan, napasailalim ang pabrika sa Chopao sa Soviet zone ng okupasyon ayon sa utos ng Administrasyong Soviet. Noong 1949, 5 piraso ang ginawa, isa 250cc na may 45 kabayo at 4,350cc na may 60 kabayo. Pansinin sa 350cc pahabang inilagay ang makina sa frame at matagumpay na ginamit ang mga sasakyan sa Serpukhov. Susubukan kong ikwento pa ang tungkol sa aparatong ito sa hiwalay na kwento. Ngayon, balikan muna natin ng kaunti ang nakaraan sa ating timeline. Noong umpisa pa lang ng 1930, unti-unti nang nagsimulang pumasok ang mga teknolohiyang pangkarera sa mga produktong pambayan. Ginamit ang DKW na may star valve sa 1,000, 33 DKW Sport, 350 road motorcycle. May isa pang teknolohiya na tumulong sa kumpanyang Aleman na manatiling nangunguna noong dekada 30. Noong 1924, pinatentahan ni Adolf Schnurli ang reverse scavenging technology para sa 2-stroke na makina. Hindi pinalampas ng pamunuan at mga inhinyero ng DKV ang teknolohiyang ito. At noong 1932, binili ng kumpanya ang eksklusibong karapatan sa imbensyon ni Schnurli. Ang teknolohiya ng loop scavenging ay nagbigay daan upang mabawasan ang mataas na konsumo ng gasolina ng mga 2-stroke na makina. Ang pagkonsumo ng mga makinang may ganitong teknolohiya ay bumaba ng 40% at halos umabot sa konsumo ng mga 4-stroke na makina na may katulad na laki. Noong panahong iyon, malaking pag-unlad ito. Dahil sa eksklusibong karapatan, ibinenta ng DKV ang lisensya sa ibang kumpanya at kumita sila rito. Noong 1932,
nabuo ang pamilya ng DKV motorsiklo na may gear-driven na motor transmission. Ang mga ito ay may nababaklas na frame, stamped parts, at karamihan ay may tangke ng gasolina na chrome-plated ang gilid. Ang Block 175 ang pinakamagaan noon, habang ang Block 500 ang pinakamabigat. Ang mga tanyag na modelo na may liquid-cooled na makina na Super Sport 500 at 600 ay nawala na sa programa 1 taon bago nito. Noong 1933, unang nilagay sa motorsiklo ng DKV ang bagong imbensyon na Geno Starter, gaya ng ginagamit sa makina ng kotse ng DKV. Simple lang, ang anumang direct current generator ay electric motor din. Kung lalagyan ng sapat na winding at papakainin ng kuryente mula sa baterya, kaya nitong paandarin ang crankshaft ng makina ng motorsiklo. Sa bagong SB family, nailipat ang Geno Starter sa 200 at 500cc Luxus na motorsiklo. Noong 1934, binubuo ang motorsiklo ng DKW ng kilometro. 200 SB 200. Magkaiba lang sa laki ng silindro at tangke. SB 300 at 50 at SB 500. Bago ngayong taon ang magaan na radyo transistor, 100. Ang radyo transistor, 100 ay sumikat bilang magaan na motorsiklo at bago ang ikalawang digmaang pandaigdig, 72,000 unit na ang nagawa. Nang dumating ang mga motorsiklo ng pamilya Enzet, tinigil ang paggawa ng mga modelong may Geno Starter dahil masyadong pinapataas ng espesyal na electrical na kagamitan ang presyo. Malaki ang pagkakaiba ng NZ 200 at 50 at NZ 300 at 50 sa mga naunang motorsiklo ng DKV. Una, ang binagong makina ay may chain drive sa ilalim ng aluminum crankcase cover. Pangalawa, naging 4 na bilis ang transmission at nagdagdag ng foot-operated mechanism bukod sa manual para sa pagpapalit ng gear. Sa totoo lang, ang bersyon ng NZ 500 ay lumabas 1 taon pagkatapos at naiiba hindi lang sa modernisadong chassis at power unit, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng spring-type na likurang suspension na maaaring i-adjust ang tigas. Depende kung ginagamit ang motorsiklo na may sidecar o mag-isa lang. Ang huling pre-war na bagong modelo mula sa DKV ay ang henyo ni Herman Weber, ang magaan na DKV radio transistor. 125 na kilala sa maraming kakaibang solusyon para sa magaan na klase. Halimbawa, nakakabit ang silindro at ulo sa carter gamit ang anchor studs imbes na mahahabang bolt at ang mas maliit na generator ay itinago sa ilalim ng streamline na takip. Ang dekoratibong pagpapalit ng gear ay paalang ang gamit at ang frame ay naging muling hinang na tubo matapos ang matagal na pahinga. Dahil sa mga katangian nito, naging matagumpay ang motorsiklo at ginaya ito sa iba't ibang lugar matapos ang digmaan. Sa Unyong Sobyet may unang Kobrovets at Moskva M1A sa Britanya, Birmingham Small Arms sa Hapon Yamaha sa Estados Unidos, Harley Davidson at sa Poland WSK at SHL. Pagkatapos magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, naging pangunahing motorsiklo ng Wehrmacht ang radyo transistor 125 at NZ 350 at nagpatuloy ang produksyon nito hanggang 1944. Pagkatapos ng digmaan, bakal na ang ginamit sa engine block ng NZ 350 dahil sa kakulangan ng aluminyo. Pagkatapos ng digmaan, nahati sa magkaibang panig ng labanan ang mga pabrika ng DKW. Ang malaking bahagi ng planta sa Chopao ay binaklas at dinala sa Union of Soviet Socialist Republics at sa natitirang base ay nabuo ang kumpanyang IFA. Noong 1900 at 50 muling gumawa sila ng radyo transistor, 125 model. Tinawag ang brand na IFA DKV, ngunit simula Oktubre 1, 1951, ipinagbawal ng pamahalaan ng German Democratic Republic ang paggamit ng DKV sa pangalan. Noong 1953 hanggang 1956, gumawa ang IFA ng two-stroke na oppositeng modelong IFA BK 350. Pinalitan ang pangalan ng kumpanya sa MZET noong 1956 na naging ibang kwento na. Ang pabrika sa Ingolstadt ay muling nagsimula noong 1949 sa paggawa ng 100 at 25cc radyo transistor model. Noong 1951, nadagdag ang radyo transistor, 200 na may teleskopikong harapang fork
At sumunod din ang radyo transistor, 250. Mula 1,952, parehong nagka-spring type na likurang suspension ang dalawang motorsiklo. At inayos ang harapang fork noong taglamig ng 1,953,1,954. Simula 1,954, isinama na rin sa serye ang modelong radyo transistor, 175. Noong simula ng 1,950-S, bawal sumali ang mga Aleman sa mga internasyonal na motorsiklo na paligsahan. Nang magbago ang sitwasyon, muling sinimulan ng DKW ang kanilang karera noong 1,951. Noong una, pre-war na motorsiklo ang gamit sa karera, pero noong Mayo 1,952, naglabas ang mga manggagawa ng pabrika ng bagong motorsiklo sa racetrack. Ang modelong RM350 na nilikha ni Eric Wolf ay may makina na isang 3-silindrong V-type na may 75 degree na anggulo ng pagkakabuka ng mga silindro. Sa una, 40 kabayo ang potensyal ng makinang ito at naging 45 kalaunan, habang ang pinakamabilis na takbo ay nasa 230 kilometro kada oras. Bukod sa modelong ito, maraming bersyon ang ginawa batay sa mga seryeng motorsiklo para sa iba't ibang off-road na paligsahan, at unti-unting napalitan ang mga motorsiklo ng mas magagaan na kagamitan. Ang kumpanyang DKV ay nagsimulang gumawa ng iba't ibang uri ng mga moped na may 50cc na hindi naman talaga naiiba sa maraming katulad na disenyo ng ibang mga gumagawa. Mas naging kawili-wili ang 75cc na hobby motoroller na may 3 kabayo gamit ang klinong sinturon na variator imbes na gearbox. Ang modelong ito ay palaging may matatag na demand at ginawa hanggang 1,957. Ang huling seryang motorsiklo ng kumpanyang DKW ay ang 2-silindrong bersyon ng DKW Radio Transistor 350S na ginawa simula 1,955. Ang makina ay nilagyan ng swing arm na likurang suspension at mga aluminum na preno na may mas malaking diameter, at ang likurang preno ay pinapatakbo ng hydraulic system. Ngunit ang bagong modelong ito ay hindi na kayang baguhin ang krisis sa merkado. Mabilis bumabagsak ang demand para sa mga motorsiklo. At upang maiwasan ang ganap na kapahamakan, ang kumpanyang DKV ay nagsanib noong 1,958 sa mga kumpanyang Victoria at Express. Ang bagong pagsasanib na tinawag na Swirad Union ay pinanatili ang mga tatak ng mga kumpanyang napabilang dito. Ngunit dito na nagtapos ang kanilang sariling kasaysayan. Mahalagang banggitin na bahagi rin ng kasaysayan ng DKV ang paggawa ng sasakyan. Oo, orihinal itong nilayon bilang tagagawa ng kotse. Naalala mo ba, Dampfkraftwagen? Noong panahong iyon, hindi naging matagumpay ang mga steam engine. Pagkatapos magtagumpay sa paggawa ng motorsiklo, bumalik ang kumpanya sa paggawa ng sasakyan noong 1,928 at paminsan-minsan ay nagtatagumpay sa produksyon. Hanggang noong 66. Lahat ng sasakyang ito ay may 2-stroke na makina. Karamihan ay inline na 2-silindro, 6,700 kubiko, at may mas bihirang bersyon na V4 na makina, 1,000 at 100 kubiko. Noong 1,939, dinevelop ang 3-silindrong 900 C30 HP na makina para sa kotse. Ngunit inilabas lang ito sa serye ng mga sasakyan matapos ang digmaan. Dapat ding banggitin na noong 1,931 ang DKW ang naging unang gumamit ng front-wheel drive sa kotse. Sa ilang modelo ng kotse ng tatak na ito, gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ang katawan, mula kalagitnaan ng 3 pus hanggang matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa kakulangan ng materyales. Dahil sa kahoy na katawan, nagawa ng DKW na simulan ang malakihang produksyon ng mga sasakyang ito pagkatapos ng digmaan. Sa litratong ito ng patalastas noong 1,934, malinaw na ipinapakita ang tibay ng pinagkabit-kabit na kahoy na katawan. Dahil dito, nagkaroon pa ng ibang ibig sabihin ang DKW sa Unyong Sobyet: kahoy, pandikit, tubig. Iyan ang kasaysayan ng DKW. Dito nagtatapos ang kwento ko. Kasama nyo pa rin ang channel na Crossmoto. Maraming salamat sa inyo sa oras na ginugol ninyo sa pag-alam sa material na ito, pati na rin sa inyong aktibidad sa pamamagitan ng mga like, pag-share at pag-subscribe. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng tumutulong sa channel.
sa pamamagitan ng donasyon gamit ang mga detalye na nakalagay sa description. Hanggang sa muli nating pagkikita.